Tunghayan natin ang kwento ni Ramon sa kabila ng kahirapan niya sa buhay. Naging pundasyon niya ang maging matatag para umasenso. Sa isang maliit at tahimik na baryo, may isang batang lalaki ang pangalan ay Ramon. Isa siyang simpleng bata, masipag, mapagmahal sa pamilya, at may pangarap na umangat sa buhay. Lumaki siya sa hirap. Bata pa lang siya, naranasan na niyang magbenta ng isda sa palengke, magtulak ng kariton, at magbenta ng mga bote para lang may pambili ng pagkain nila sa araw-araw. Habang lumilipas ang panahon, natutunan niya ang kahalagahan ng pera sa tao. Isa lang ang paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Gusto kong yumaman tulad nila. Dahil sa pangarap niyang iyon. Nagsikap siya, nagtrabaho bilang mekaniko, walang araw na hindi siya nagpahinga sa kanyang trabaho. Kalaunan, natupad niya na magkaroon ng sariling talyer sa bayan hanggang sa lumaki ito. Marami na sa kanya nagpapagawa ng mga sasakyan. Dahil dito unti-unti umangat ang kanyang kabuhayan, nakabili siya ng sarili niyang bahay, sasakyan, at nakapagpaaral ng mga anak sa pribadong paaralan. Ngunit habang dumarami ang pera niya, tila unti-unti ring nababawasan ang oras niya para sa kanyang pamilya. Tuwing umuwi siya galing trabaho, hindi na niya naabutan gising ang kanyang asawa at mga anak. Hindi na rin siya nakakausap ng kanyang mga anak pagpasok sa paaralan. Dahil tulog pa ito. Para sa kanya, iyon ang sakripisyo para sa magandang kinabukasan ng kanyang pamilya. Isang araw, habang abala sa kanyang gawain sa talyer, tumawag ang kanyang asawa na yumanig sa buong pagkatao niya. Naaksidente ang kanyang anak habang pauwi mula sa eskwela. Dali-dali niyang kinuha ang kanyang kotse papuntang hospital. Sa unang pagkakataon nakita niya ang kanyang sarili sa harap ng kanyang asawa na lumuluha at sa tabi ng kama na nakahiga ang kanyang anak, nang hihina. Halos maawa si Ramon sa kalagayan ng kanyang anak, tinawag niya ito, nanginginig ang boses. Anak! Si Papa to, gising ka na, anak. Dahan-dahang dumilat ang bata, at mahina nitong sinabi, Pa, pasensya ka na nagmamadali kasi akong makauwi ng bahay para makita kita. Sabi kasi ni Mama maaga ka raw uwi ng bahay, kaya tumawid agad ako sa kabilang kalsada, at hindi ko napansin ang mabilis na pagdating ng kotse. Gusto ko lang po sanang kumain tayo ulit ng sabay. Sa sandaling iyon, tila bumagsak ang buong mundo ni Ramon. Naisip niya kung ilang beses niyang pinili ang trabaho kaysa sa oras kasama ang anak. Ilang beses niyang tinanggihan ang simpleng alok ng kanyang anak na magkwentuhan na kasama siya, ngunit laging dahilan niya pagod sa trabaho. Doon lang niya naintindihan. Ang pera kayang kitain. Pero ang oras sa pamilya, kapag nawala, hindi na maibabalik. Simula noon, nangako si Ramon sa kanyang pamilya na magbago. Binigyan niya ng oras ang kanyang sarili na makasama ang pamilya. Hindi na siya nagpupuyat para lang sa dagdag na kita. Sa halip, ginugol niya ang oras sa pamilya, sa mga simpleng hapunan, tawanan, at paglalakad sa parke. Minsan, tinanong siya ng isang kaibigan, Paring Ramon, bakit parang lagi kang wala sa talyer at maaga ka na raw nauwi? Ngumiti lang siya at sinabi, Pare, dati akala ko, kapag marami akong pera, nasa akin na ang lahat at magiging masaya ako. Pero ngayon ko lang natutunan, mas mahalaga ang oras na kasama ang ating mga mahal sa buhay. Ang pera ay kasangkapan sa ating pang-araw-araw na pangangailangan, ngunit huwag natin kalimutan na meron pang mas mahalaga sa atin. Ang tunay na yaman ay ang oras, kapayapaan, at mga taong nandyan kahit wala ka pang pera. Ang aral sa kwento, hindi masamang mangarap yumaman, basta't huwag mong kalimutan kung sino ka at kung ano ang tunay na dahilan kung bakit ka nagsusumikap. Ang pera ay hindi sukatan ng halaga ng tao. Ang puso, malasakit, at oras para sa mga mahal mo, iyan ang tunay na kayamanan. Maraming salamat sa panonood sa videong ito. Huwag kalimutan mag-subscribe, like at share, at samahan niyo ako sa susunod na kwentong may aral.